Matapos nga na tuluyang makuha ni Jinwoo ang buong kapangyarihan ng Shadow Monarch at makilala ang tunay na hukbo ng mga shadows na iniwan ni Ashburn, nagsimula na rin gumalaw ang pinakamalaking banta sa kanilang mundo. Sa kabilang panig ng dimensyon, nakarating na kay Antares ang balita tungkol sa nangyari. Nalaman niyang tinalikuran ng Shadow Monarch ang mga monarchs at piniling protektahan ang sangkatauhan. At para kay Antares, isa itong pagtataksil na hindi niya kailanman mapapatawad. Dito nga ay ngumiti ang Monarch of Destruction habang nakatingin sa malawak niyang hukbo ng mga dragon. At sinabi niya na, kung ganun, ako na mismo ang haharap sa kanya. Maghanda kayo sa digmaan, mga sundalo ko. At sa utos na yon, nagsimula na ngang gumalaw ang pinakamakapangyarihang hukbo sa kasaysayan. Ang tunay na digmaan ay malapit nang magsimula. Lumipat ang eksena sa duelo ni Beru at Belyon. Matapos umatake ni Beru, mabilis naman din siyang pinabagsak ni Belyon sa lupa. Pagkatapos, habang nasa sahig, sinabi ni Beru habang naiinis na, "My King, kaya ko pa!" At sumagot si Jinwoo na, "Bakit mo gustong makuha ang posisyon ng Grand Marshal ng ganon na lamang, Beru?" At sumagot si Beru na, "Dahil nais kong patuloy na lumaban sa inyong tabi." At sumagot si Jinwoo na, "Kung ganun, ang Grand Marshal ang tatayo sa kanan ko, habang ikaw naman ang tatayo sa kaliwa ko." At dito makikita si Beru na halos maiyak-iyak sa sobrang tuwa. At napasabi siya na, "My King!" At bigla namang nagsalita si Ygritte na, "My King, ako rin ay nais magkaroon ng pagkakataon na." Ngunit agad na sumagot si Jinwoo na, "Ikaw ay maaaring tumayo sa likod ko." Pagkatapos, maging ang iba pang mga high-ranking shadow soldiers si Jinwoo ay tila gusto ring humiling ng kani-kanilang mga pwesto. At dito ay parang hindi na alam ni Jinwoo kung anong magiging reaksyon nga niya. At bigla niyang sinabi na, ano naman ang ginagawa ng mga yun doon? Napansin kasi niya na sina Tos at iba pang mga shadow soldiers at ang tatlong dragon, parang may pinagkakaguluhan ng mga ito. At biglang nagpakawala ng dragon breath sa kalagitnaan ng tatlong dragon. Makikita ang napakalakas na kapangyarihang kumawala mula sa kanilang pag-atake. Ngunit si Tos ay nakangisi labang habang nagyayabang. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. At dito kumawala ang isang napakalaking fire blast. Napakalakas ng kapangyarihang pinakawalan ni Tos. At nang makita yon ng mga shadow soldiers na nanonood, nag-cheer pang mga ito kay Tos. At ito naman tatlong dragon, napagtanto nila na mas malakas ang kapangyarihan ni Tos. At dito napasabi si Jinwoo sa kanyang sarili na, hindi ba gumagamit siya ng Orb of Avarice? Nandadaya naman to. Pagkatapos, sinabi naman ni Jinwoo kay Belyon na, ano naman ang ginagawa nila? At sumagot si Belyon na, mukhang nagtatayo sila ng maliit na bahay para magkaroon kayo ng komportableng matutuluyan habang nananatili kayo rito. At sinabi ni Jinwoo na, si Beru ang nag-utos sa kanila nito, di ba? At sumagot si Belyon na, My King, bakit hindi pa ninyo pinababalik ang inyong mga sundalo sa mga anino? At sumagot si Jinwoo na, gusto ko silang bigyan ng pagkakataong makapagpahinga. Matagal silang natrap sa Dimensional Rift. At sinabi ni Jinwoo pa na, Belyon, hindi mo na muling makikita si Ashburn, ang dating Shadow Monarch. Hindi ka ba nalulungkot dahil doon? At sumagot si Belyon na, nanatili ako sa kanyang tabi nung labanan niya ang mga rulers na naghimagsik laban sa Absolute Being. At kusang loob akong naging una niyang sundalo nang makuha niyang kapangyarihan ng kamatayan. Nagsilbi ako sa kanyang tabi sa loob ng halos walang hanggang panahon. At ni minsan ay hindi ko pinagdudahan ng kanyang mga pasya. At sinabi ni Jinwoo na, maaari mo ba akong kwentuhan pa tungkol sa iyo at kay Ashburn? At sumagot si Belyon na, opo, my king. Ngunit maaring mahababang kwento ito. At nagsimula nga magkwento si Belyon. Nagsimula ang lahat nung isa pa lamang akong bunga na nakasabit sa World Tree. At napasabi si Jinwoo na, isang prutas? Prutas ka nun? At sinabi ni Belyon na, lahat ng Heavenly Soldiers ay pinanganak bilang mga bunga ng World Tree.
Ang punong iyon ay napakalaki, sapat upang matakpan ng mga sanga nito ang buong kalangitan. At sinabi ni Jinwoo na, naintindihan ko. At lumipat ang eksena kinaumagahan sa bahay nila Jinwoo. Sa kanyang isipan napasabi siya na maaaring dumating ang hukbo ng pagkawasak anumang oras. Kailangan kong balaan ang lahat na paparating na ang tunay na digmaan. Ngunit hindi ko may papangako magiging ligtas ang lahat. At hindi ko rin may papangako mananatiling pareho ang mundo. Matapos makita ang lakas ng Dragon King sa mga alaala ni Ashburn, sigurado na ako ron. Habang nasa pagkainan sina Jinwoo, ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Jin-ah, makikitang nagluto itong si Jinwoo. Pagkatapos, sinabi ni Jin-ah na, "Ano sa tingin mo, Nay? Masarap hindi ba?" Hindi ko rin alam na ganito pala kagaling magluto si Jinwoo. Ang Dragon King at ang kanyang hukbo ng pagkawasak ay ginawang abo ang lahat ng kanilang madaanan. At ang susunod nilang target ay ang Earth. Kaya kailangan na maganda ang lahat sa kung ano ang darating. Hindi lang ako. Pagkatapos, biglang nagtanong ang kanyang ina na, "Jinwoo, may nangyayari ba?" At sumagot si Jinwoo na, "Ano pong ibig mong sabihin?" At sinabi ng kanyang ina na, "Ganito magluto noon ang iyong ama bago siya umalis sa mga mapanganib niyang misyon. Sinasabi nila na kung ano ang puno siya rin ang bunga. Pero..." At agad namang sumagot si Jinwoo na, "Hindi po sa ganon, Nay. Sandali, sa tingin ko may bisita tayo." At biglang sumagot si Jin-ah na, "Ha? Pero wala naman akong narinig na nag-doorbell." Pagkatapos, binuksan ni Jinwoo ang pinto at sinabi na, may tutulong po ba ako sa inyo, sir?" At sumagot ang bisita na, "Mr. Song Jinwoo, humingi ako ng paumanhin sa biglaan kong pagbisita. Maaari ba ako makahingi ng kaunting oras mo?" At dito nga dumating ang ama ni Jinho. Lumabas ang dalawa at nagsimulang mag-usap. At sinabi ng ama ni Jinho na, "Noong una, inakala akong nagising ako mula sa eternal slumber dahil sa espesyal ako. Ngunit matapos kong pag-isipan ito, napagtanto kong hindi basta-basta nangyayari ang mga ganong himala. Dahil kaming dalawa lamang ng iyong ina ang nagising mula sa eternal slumber sa buong mundo. Hindi ko maiwasang pagdudahan na ikaw ang dahilan ng paggaling ko. Kaya bakit mo ako tinulungan?" At sumagot si Jinwoo na, "Dahil mukha kayong mapagkakatiwalaan. Kung isa kayo sa mga taong gagawin ng lahat para makuha ang gusto nila, hindi ko sana isinugal ang pagliligtas sa inyo." At sinabi ng ama ni Jinho na, "Ibig mong sabihin, dahil hindi ko sinubukang gamitin si Jinho?" At sumagot si Jinwoo na, "Opo, tama kayo." At sinabi ng ama ni Jinho na, "Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, Mr. Song Jinwoo. Hayaan mong suklian ko man lang ang kalahati ng nagawa mo para sa akin." Hindi. Kahit bagyaman lang. Pakiusap. Mayroon ka bang anumang nais?" At sumagot si Jinwoo na, "Wala naman po. Pero kung sakaling may mangyari sa akin, maaari ba ninyong alagaan ang aking ina at kapatid?" At sinabi ng ama ni Jinho na, "Yan lang ba talagang hinihiling mo?" At sumagot si Jinwoo na, "Opo, sapat na yun." At sumagot ang ama ni Jinho na, "Okay, mabuti. Ipagkatiwala mo yun sa akin. Ipinapangako ko." Pagkatapos ay lumipat ang eksena habang patuloy na nakamasid ang buong mundo sa napakalaking mga gate na lumitaw. At sinabi ni Woo Jin-chul na ang napakalaking gate na ito ay nakunan sa Shanghai. Ito ay isa sa 8 napakalalaking gate na halos sabay-sabay na lumitaw sa iba't ibang panig ng mundo. "Mr. Song Jinwoo, maaaring ito ba ay..." At sumagot si Jinwoo na, "Hindi." At nagtanong si Woo Jin-chul na, "Kaya hindi sila bahagi ng iyong hukbo?" At sumagot si Jinwoo na, "Oo, mga kaaway natin sila." At nagtanong si Jinwoo na, "Nagtitiwala ba kayo sa akin, Mr. Woo Jin-chul?" At sumagot si Woo Jin-chul na, "Oo, nagtitiwala ako sa iyo." At sinabi ni Jinwoo na, "Kung ganun, umaasa akong paniniwalaan ninyo ang ipapakita ko sa inyo." At tumayo si Jinwoo at napasabi si Woo Jin-chul na, "Ano yon?"
Ngunit biglang inilapat ni Jinwoo ang kanyang mga daliri sa noo ni Woo Jinchul. At sa sandaling iyon, nakita ni Woo Jinchul ang iba't ibang mga alaala ni Jinwoo. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. At dahil sa matinding pagkabigla, nahulog pa nga siya mula sa kanyang kinauupuan. At napasabi siya na, "Imposible! Ngunit paano? Palagi kong iniisip na binigyan ng mga Diyos ang ilan sa atin ng natatanging kapangyarihan upang iligtas ang sangkatauhan. Kaya naniwala akong tungkulin ng mga hunters sa labanan ng mga halimaw at protektahan ng mga tao. Ngunit kung totoo ang ipinakita mo sa akin, nangangahulugan niyon na luba akong nagkamali. Isipin mo yun, alam ng mga hunters na mga awakened lamang ang makakaligtas sa tunay na digmaan. Kaya ang lahat ng ito ay isa lamang proseso upang sanayin sila. Hindi ito digmaan sa pagitan ng mga tao at ng monarch. Ito ay labanan sa pagitan ng mga monarch at ng mga rulers. Diyos ko, binabalak mo bang harapin silang lahat na mag-isa, Mr. Song Jinwoo?" At sumagot si Jinwoo na, "Oo." At sinabi ni Woo Jinchul na, "Kung ganun, paano namin matutulungan? Hindi. Paano ako makakatulong?" At lumipat ang eksena sa isang ginanap na pagtitipon. Dito, sinabi ni Woo Jinchul na, "May iba pa bang tumawag at nagsabing darating sila?" At sumagot ang isang assistant na, "Wala na po, sir. Ang 152 bansang nabanggit ko kaninang umaga ay silang lahat na." Pagkatapos ay nagtanong ang assistant kay Woo Jinchul na, "Ano po bang sinabi ni Mr. Song Jinwoo sa inyo sa opisina kahapon? Yun ang unang beses na nakita ko kayong namutla ng ganun. Patawarin niyo po ako sa pakikialam ko." At sumagot si Woo Jinchul na, "Hindi, ayos lang. Nakita ko ang hukbo ng mga mababangis na dragon na lumalabas mula sa kadiliman at ang kanilang napakalaking pinuno na lumilipad sa likuran nila. Nagtataglay siya ng isang nakakatakot na presensya na tila hindi kayang mapawi kahit magsama-sama pang lahat ng mga hunters sa mundo upang kalabanin siya. Para bang kaya niyang sunugin ang buong planeta sa pamamagitan lamang ng isang hininga niya." At napabulong siya sa kanyang sarili na habang kinokontak si Jinwoo. Paano nga ba balak ni Mr. Song Jinwoo na labanan ng ganong kalakas na puwersa? Pagkatapos ay tinawagan niya si Jinwoo. "Hello, Mr. Song Jinwoo. Si Woo Jinchul to. Natipon ko na ang mga kinatawan ng bawat bansa gaya ng iyong ipinakuusap. Kailan kayo darating?" At biglang sumagot si Jinwoo na, "Nandito na ako." At bigla na lamang lumitaw si Jinwoo sa kanyang likuran. At napasabi si Woo Jinchul na, "Sa tingin ko wala nang saysay kung tatanungin ko pa kung nasan kayo." At yun nga pala, magkakagulo ang buong mundo kapag nalaman ng mga tao ang katotohanan. Sa katunayan, may ilang bansa na hindi kakayaning harapin ang magiging kaguluhan. At sumagot si Jinwoo na, "Alam ko." At sinabi ni Woo Jinchul na, "Ngunit kung talagang naniniwala kayo na ito ang tamang gawin, ngayong araw, malalaman ng buong mundo ang buong katotohanan." At lumipat ang eksena sa pagsisimula ng pagtitipon. Napasabi si David Brennan na, "Napakalaking pagtitipon ito." At dito nga, mga pangulo, punong ministro, guildmasters, at maging ang chairman ng Hunters Association, tiyak na nararamdaman ng lahat ang matinding presyon. Ngayon na nasa entablado na si Song Jinwoo, magiging maganda kung sasabihin niyang magiging maayos ang lahat gaya nung nakaraan. Ngunit paano kung kabaligtaran ang sabihin niya? At nagsalita na si Jinwoo sa harapan. "Magiging mahirap ang panahong ito para sa ating lahat. Ito ay isang laban na hindi maaaring baliwalain ng sinuman. Lilitaw sila sa inyong harapan at wawasakin ang lahat ng kanilang makita." Pagkatapos, nagsalita ang isang opisyal mula sa ibang bansa na, "Inaasahan mo ba na talagang maniniwalaan namin yan? Tiyak na kayang pigilan sila ng mga national level hunters." At sumagot si Jinwoo na, "Magkakaroon ng daan-daang halimaw na mas malakas pa kaysa kay Kamish, ang dragon na nagdulot ng pinakamalaking sakuna sa kasaysayan ng mundo. Kaya hindi, kahit ang mga national level hunters ay hindi sila mapipigilan." At sinabi ng iba pang mga opisyal na, "Magpakita ka ng patunay."
Hindi kami maniniwala hanggat wala kang nang ipapakitang ebidensya. Daang-daang halimaw na kasing lakas ni Kamis. Nasisiraan ka na yata ng isip. Pagkatapos, itinaas ni Jinwoo ang kanyang kamay at nagpalabas siya ng mga gate. At napasabi ang mga tao na, paano nangyari yan? Hindi ba mga gate ang lahat ng yan? Nakakagawa si Song Jinwoo ng mga gate? At hindi lang isa, kundi marami, sabay-sabay pa. At sinabi ni Jinwoo na kayang gumawa ng mga gate ng kalaban kahit kailan at kahit saan nila gusto. Tulad ko, may katagalan nga lang dahil sa napakalaki ng kanilang hukbo. At pagkatapos, sumigaw ang isang opisyal na, Mr. Song Jinwoo, paano kami makatitiyak na hindi ka nila kakampi? Paano namin malalaman na hindi mo pinatawag ang mga sundalong lumabas mula sa unang gate upang patayin kami? Pero hindi ko ibig sabihin na wala akong tiwala sa inyo. Siyempre, at sinabi ni David Brennan na, sige, alam na natin ngayon kung anong uri ng mga halimaw ang aasahan natin mula sa mga gate. Kaya anong dapat natin gawin tungkol sa problemang ito? At sumagot si Jinwoo na, kailangan ninyong tumakas. Mangyaring lumayo kayo sa mga gate hanggat maaari. Pagkatapos, lumipat ang eksena. Lumikha ng napakalaking epekto ang babala ni Jinwoo. Matapos marinig na hindi kakayanin ng sangkatauhan ng napakaraming halimaw na darating. Natakot ang lahat at nagmadali silang makalayo hanggat maaari mula sa mga gate. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang kastilyo. Sinabi ni Jinwoo na, halika rito, Beru. At paglapit ni Beru, sinabi nito na, My King. At sabay sinabi ni Jinwoo na, iyuko mo ang ulo mo sa lupa. Ito bang tinatawag mong maliit na bahay? Hindi na nga lang sa laki, matatawag pa ba itong bahay? At dito nga, habang nakadikit ang ulo niya sa sahig, sinabi ni Beru na, naisip ko pong dapat ay ganito man lamang ang may handa namin para sa inyo, My King. At napatanong pa si Jinwoo na, at bakit ninyo nilagay ang bandilang yon? Pagkatapos, may kita nga dito na pati si Belyon ay yumuko at inilagay ang ulo sa sahig. At napasabi na lamang si Jinwoo na, kaya pala, ideya mo yun ha? At napatanong si Jinwoo na, Belyon, anong nangyayari sa isang hukbo kapag namatay ang kanilang monarch? Dahil ikaw ang Grand Marshal, ikaw bang mamumuna kung sakaling mamatay ako? At sumagot si Belyon na, ang aming mga buhay ay nasa inyong mga kamay, My King. Kung kayo ay pumanaw, kami rin ay babalik sa kawalan. At napasabi si Jinwoo sa kanyang isipan na, ang pinakamalaking lakas ng Shadow Army ay ang kanilang katapatan. Inuuna nilang utos ng kanilang hari kaysa sa sarili nilang buhay. Ngunit ang kanilang lakas at kahinaan ay parang dalawang muka ng iisang barya. At tiyak na susubukan ng kalaban na gamitin iyon laban sa amin. Pagkatapos, nagsalita si Ygritte sa kanyang likuran na, wala tayong magiging pag-asa sa isang harapang digmaan, My King. At nagtanong si Jinwoo na, sa tingin mo, gaano pa karaming sundalong mayroon sila? At sumagot si Belyon na, naasahan kong mahigit 100 beses ang dami nila kaysa sa atin. At napasabi si Jinwoo sa kanyang isipan na, ibig sabihin, meron silang hindi bababa sa 10 milyong sundalo. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa S-rank hunter ng Canada na si Jay Mills. At sinabi nito habang nasa isang panayam na, kalokohan! Yan ang sasabihin ko kay Song Jinwoo kung matatawagan ko siya ngayon. At sinabi ng interviewer na, kahit paano, isa si Song Jinwoo sa pinakamalalakas na hunter sa buong mundo. Sa tingin ko, hindi natin maaaring baliwalin ang kanyang mga babala. At sumagot si Jay Mills na, dahil lamang magaling siyang hunter, ay hindi ibig sabihin na kailangan nating paniwalaan ang lahat ng lumalabas sa bibig niya. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Woo Jin-chul. Habang pinapanood nila ang panayam, sinabi pa ni Jay Mills na, Song Jinwoo, ano man ang sabihin mong pananakot sa amin, hindi mo makukuha ang lahat ng gate para sa iyong sarili. Hindi mo ako natakot kahit kaunti. At sinabi ni Woo Jin-chul na,
Nagsimula nang magsama-sama ang mga hunters sa Canada sa paligid ni Jay Mills. Bukod pa rito, ang ilang bansang kilalang may malalakas na hunters gaya ng India ay tila naghahanda na rin para sa sarili nilang mga raids. Anong gagawin mo ngayon, Mr. Song Jinwoo? At sumagot si Jinwoo na, sa ngayon, pupunta muna ako sa China. At napasabi siya sa kanyang isipan na, imposible para sa akin na harapin ang 8 hukbo ng sabay-sabay. Kaya kailangan ko munang alisin ang pinakamalapit na banda sa Korea upang maprotekta ng aking pamilya. Pagkatapos nito, haharapin ko naman ang iba pang mga monarchs. Habang mas tumatagal ang digmaang ito, mas tumataas ang tsansa naming manalo. Pagkatapos, dumating si Jinwoo sa China. Pagkababa niya ng eroplano, sinabi niya na, sinabi sa akin ng isang opisyal ng gobyerno ang susundo sa akin. Ngunit hindi ko inaasahan kayo ang makikita ko rito, Mr. Liu Zigang. At sumagot si Liu Zigang na, nakita akong gumagawa sila ng mga katawa-tawang placard. Kaya nagpasya akong ako na mismo ang sumundo sa inyo. Pagkatapos, sinabi ni Jinwoo na, kita din pala ito kahit dito sa airport ha. Habang nakatingin sila sa napakalaking gate, sinabi ni Liu Zigang na, oo, yan ang napakalaking gate na lumitaw kamakailan lang. At ang mga ito naman ay, at dito, ipinakita ang napakaraming hunters na naghihintay sa paligid ng airport. At sinabi ni Liu Zigang na 100,000 pinakamalalakas na hunters ng China. At napasabi si Jinwoo sa kanyang isipan na 100,000? Kung ganito karaming hunters, baka magkaroon tayo ng pagkakataon. At sinabi ni Liu Zigang na hindi lang tayo marami, lahat sila mga piling hunters na may pambihirang kakayahan. At mukhang magsisimula na. Pagkatapos, sinabi ni Jinwoo na lumabas na kayo. At dito, nagsimulang lumabas sa mga shadow soldiers si Jinwoo. Nanlaki ang mga mata ni Liu Zigang sa kanyang mga nakita. At napasabi siya sa kanyang sarili na ibang antas ito. Ganitong klase ng hukbo ng mga halimaw ang aatake sa amin dito? Hindi maaari. At sinabi niya kay Jinwoo na, lahat ba sila ay iyong mga halimaw, Mr. Song Jinwoo? Pagkatapos, biglang nagsalita si Bero sa likod. Ang pwesto sa kaliwa ng hari ay akin. Paano mo nagawang tumayo riyan? Pagkatapos, siniko ni Jinwoo si Bero at sinabi nito na, kumalma ka, kakampi natin siya. At napasabi si Liu Zigang na, nagagawa mo rin pala makipag-usap sa kanila ha. Pagkatapos, dito nga nagsimula ng mabasag ang gate. At napasabi si Jinwoo sa kanyang sarili na, nagsimula na nga ito. At sabay napasabi si Belyon na, parang kakaiba, wala akong maramdamang presensya ng kahit na sino. At sinabi ni Jinwoo na, ano? Maaari kayang... At sinabi pa ni Jinwoo na, paano naman ang ibang mga gate? At sumagot si Belyon na, batay sa mga ulat na naririnig ko mula sa iba pang mga sundalo natin, ganon din ang sitwasyon sa lahat ng lugar. At sinabi ni Jinwoo na, ibig bang sabihin, walang laman ang lahat ng gate? Teka, nagkamali ba ako? Inakala kong hinati ng mga monarchs ang kanilang mga hukbo upang ipadala sa iba't ibang mga gate sa buong mundo. Pero mukhang ipinadala nilang lahat ng kanilang puwersa sa gate na pinakamalayo sa akin. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa grupo ng mga hunters na naghihintay ring tuluyang magbukas ang gate. At sinabi ng isa sa mga hunters na si Jay Mills na, isipin mo yun, lahat ay inilalagak ang kanilang pag-asa kay Song Jinwoo. Kami ang naninindigan habang ang lahat ay umaasa kay Song Jinwoo para iligtas sila. At ipinakita na nga dito ang mga tao sa Canada na may hawak pang mga placards at sinasabi nila na hindi kami susuko sa Canada. Poprotektahan kami ng aming mga hunters. At magtatagumpay ang bansang ito anuman ang uri ng halimaw na lumabas sa gate na yan. At dito, tuluyan nang nabasag ang gate. At napasabi si Jay Mills sa kanyang isipan na, sige, narito na tayo. Ngunit nagulat silang lahat nang walang halimaw na lumabas mula sa gate. At napasabi pang mga hunter sa paligid na, ano ba ito? Hindi ba sinabi ni Song Jinwoo na bubuhos palabas ng gate ang mga halimaw? Nambobola lang ba siya? At dito nga,
ay may lumabas mula sa gate. At napasabi ang mga hunters na, isa lang ang nakikita akong halimaw. At napasabi naman si J. Mills na, teka, sandali, hindi ba tao lang yan? Anong nangyayari? At dito, ipinakita si Antares, ang Monarch of Destruction, ang hari ng mga dragon. Pagkatapos ay tuluyan siyang bumaba at nagtanong sa mga hunters na, ikaw ba ang hari ng lugar na ito? At napasabi si J. Mills na, nakakapagsalita pa siya sa wika natin ha. At sinabi ng isang hunter na, hindi naman nakakapagtaka yun. Kayang gumawa ng mga halimaw na sarili nilang baluti gamit ang runic alphabet. At nakabubuo rin sila ng mga lipunang may sistema ng mga uri. Sa madaling salita, maaari silang maging kasing talino ng mga tao. Hindi lang talaga sila nakipag-usap sa atin noon. Kaya hindi naman nakapagtatakang matuto ng wika ng tao ang isang halimaw para makipag-usap sa atin. At sinabi ni J. Mills na, kaya pala kaya makipag-usap ng mga halimaw sa mga tao, no? At bigla niyang naisip na, alam ko na. Kaya pala nagawa ni Song Jinwoo na mapasunod ang mga sundalong lumabas mula sa unang gate. Malamang ay kinausap niya sila ng ganito. Susunod kaya ang halimaw na ito sa mga utos ko kung sasabihin ko ako ang hari? Ganun bang sistema nito? At pagkatapos niya, sinabi ni J. Mills kay Antares na, at kung ako nga ang hari? At sinabi ni Antares na, mukhang wala siya rito ah. Pagkatapos, lumipat ang eksena kina Jinwoo. At sinabi ni Jinwoo na, wala bang paraan para malaman kung anong nangyayari sa Canada? At sumagot ang isa sa mga kasama niya na, sandali lamang Mr. Song Jinwoo. At dito nga, kinontak din ni Jinwoo si Adam White. At napasabi siya sa kanyang isipan na, tama, maaari kong kontakin si Adam White mula sa Federal Bureau of Hunters. Pagkatapos, sumagot si Adam White, opo, Mr. Song Jinwoo, ako ito, si Adam White. At sinabi ni Jinwoo na, Adam, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong nangyayari sa Colossal Gate sa Canada? At bigla na naman nakarinig si Jinwoo ng mga sigawan. At sinabi niya na, teka, sandali, nasan ka ngayon? At sumagot si Adam White na, malapit ako sa Colossal Gate ng Canada, kasamang iba pang mga agent. Nandito kami upang magbigay ng suporta. At sinabi ni Jinwoo na, bakit naman kayo naroon? At sumagot si Adam White na, bilang kalapit na bansa, hindi kami maaaring basta na lamang manood habang may nangyayari sa Canada. Marami ring ibang agent mula sa bureau ang ipinadala rito. At napasabi si Jinwoo sa kanyang isipan na, lintik, hindi pa rin nila naunawaan kung anong kinakaharap natin. At sinabi ni Jinwoo kay Adam White na, may nangyari na ba dyan sa gate? At sumagot si Adam White na, wala pa sa ngayon. Mukhang walang laman ito, gaya ng iba pang mga gates. Tahimik pang lahat sa ngayon. At napabulong na lang si Jinwoo na, salamat naman. Ngunit biglang sinabi ni Adam White na, ha? Teka, sandali, may lumabas mula sa gate. At biglang sinabi ni Jinwoo na, tao ba yun? At sumagot si Adam White na, may isang tao na lumabas mula sa gate. At biglang sumigaw si Jinwoo, Adam! Tumakbo ka! Sumakay ka sa sasakyan o gawin mo ang kahit ano. Umalis ka riyan ng pinakamabilis na paraan. At napasabi na lamang si Adam White na, ang mga hunters, ang mga pinakamalalakas na hunters na nasa unahan kanina, naging abo na lang sila. At sumigaw si Jinwoo na, Adam! May oras ka pa para tumakbo! Umalis ka na riyan ngayon din! Pagkatapos, sinabi ni Adam White na, napakaraming dragon at iba pang mga halimaw ang bumababa mula sa himpapawid. Kung ano-anong uri ng halimaw ang patuloy na lumalabas mula sa gate. Paano nangyari to? At napasabi si Jinwoo sa kanyang isipan na, ang tanging magagawa ko ngayon ay iligtas si Adam. Kung makokontrol ko lamang ang aninong itinanim ko sa kanya. At dito nga, lumabas ang Shadow Soldier na itinanim sa anino ni Adam White. At hinawakan nito si Adam White sa braso. At sinabi ni Jinwoo na, magte-teleport na tayo ngayon. Ngunit nang lumingon si Adam White, nasa harapan na niya si Antares. At sinabi nito na, saan mo balak pumunta, anino?
At napasabi na lamang si Adam White na, Mr. Song Jinwoo, ako ay... Sa kabila ng lahat ng paghahanda ni Jinwoo at sa kabila ng babala niyang ibinigay sa buong mundo, may mga taong tumangging maniwala sa kanya. At ngayon, isa na nga sa 8 hukbo ng pagkawasak ang tuluyan ng dumating. Ngunit ang higit na nakakatakot, hindi ang milyong-milyong halimaw, kundi ang kanilang pinuno na si Antares, ang Monarch of Destruction at ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong digmaan. Magagawa nga bang iligtas ni Jinwoo si Adam White? O magsisimula na ang tunay na banggaan ng Shadow Monarch at ng Hari ng mga Dragon? Alamin natin yan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.